Isa sa talata na ginamit ng isang abogado na depinsor daw ng Katoliko ay ang Juan 10:33. At itong si Pax Buster ay tiwalang-tiwala naman kahit hindi pa nito napag-arawan. So basahin muna natin yung Juan 10:33. Hindi ka namin binabato dahil sa alinman sa mga ito. Sumagot ng mga Hudyo o sagot ng mga Hudyo. Kundi dahil sa kalapastangan sapagkat ikaw ay isang tao lamang ay nagsasabing ikaw ay Diyos. Ito ay batay sa salin na New International Version. So, dahil sinabi ng mga Hudyo na si Kristo raw ay nagsabing Diyos, kaya naniwala itong si Pax Buster at saka ang isang abogado na talagang si Kristo ay tunay na Diyos. Pero una, sa talatang Juan 10:33, 34, 35, ay wala namang sinagot si Kristo na siya ay tunay na Diyos. So, bakit ginamit yan ng mga depinsor Katoliko? Una, dahil sa ang pagkasalin diyan sa Ingles ay capital G, God, at sa Tagalog ay Diyos, capital D. Pero para maintindihan natin na hindi yan tumutukoy kay Kristo na tunay na Diyos, ay siyempre gamitin natin ang pag-unawa base sa Greek. O makinig ka, Pax Buster. Greek naman ito. Baka matamimi ka na naman. Ha? So anumang kahirapan sa pag-unawa sa talatang ito ay dulot ng mga tagapagsalin. So yun talagang translator, lalong-lalo na yung mga Trinitarian translator na talagang gusto nilang ipakita na yung talatang 1:33 ay nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Kung matapat nilang isinalin ang tekstong Griego sa talatang 33 gaya ng ginawa nila sa mga talatang 34 at 35, ang mabasa ay ito sana, ikaw ay isang tao ay naging na ikaw ay isang Diyos. Sana ito ay small letter D kung sa Pilipino. Kung sa English, yung talatang 33 ay small God or small D, Diyos. Kasi tulad yan ng 34 at 35. Bakit? Sa sunod na dalawang talata, ang Juan 10:34-35, ang eksaktong paryong salita, God, Diyos sa Greek ay Diyos, walang artikulo. Ano ba ibig sabihin kapag ang pagkasulat sa Greek ay walang artikulo? Ano bang artikulo ang ibig sabihin nito? Yung ho, theos, or sa English ay the God. Kapag ang pagsalin o sa Greek ay walang ho, article ho, or the God, or the, yan ay isalin sana kung hindi sila sinungaling o nagsisinungaling ay small letter G, God, or small letter D, Diyos, hindi capital D, Diyos or capital G. Kapag wala kasing article o artikulo ng Hotheos, talagang ang ganung salita ay hindi tumutukoy sa tunay na Diyos. No? Kasi ang tunay na Diyos, kailangang may article o Diyos. Kapag walang artikulo, alam ng mga tapagsalin ng Diyos ang mas malamang na pagsasalin. So sana, Pax Buster, nilaliman mo yung pag-aaral mo. Ang tamang pagkasalin sana sa 10:33 ay
small letter D, Diyos, o kaya G, small letter G na God. Okay? Anong patunay? Sa gawa 12:22, si Herodes ay tinawag na Diyos ng walang artikulo, kahit isinalin ito ng mga tapagsalin na Diyos, kasi hindi siya mababasa na Hoteos. At hindi rin natin matanggap na si Herodes ay Hoteos o Diyos. Ito rin ay tulad sa gawa 28:6 nang makagat si Apostol Pablo ng isang ulupong at tinasan ng mga tao na mamatay siya. Nang hindi siya namatay, nagbago ang kanilang isip at sinabing siya ay isang Diyos, small d, kasi walang artikulo. Dahil malinaw sa konteksto na ang referensya ay hindi tungkol sa tunay na Diyos, ang Diyos ay sinaling isang Diyos. Tanda natin, kapag small letter D, hindi yan nagpapatunay na si Kristo ang tunay na Diyos. Ito ay isang pangkalatang prinsipyo na ang Diyos na walang artikulo ay dapat na isang Diyos o banal. So sa ibang salin, hindi yan sana Diyos kundi banal. Dahil walang katibayan na itinuro ni Jesus, unang Panginoon Kristo, sa 1 34:35 na siya ang tunay na Diyos kahit saan mang konteksto. Diba? Dahil ang mga Pariseo ay hindi kailanman naniniwala na ang taong ito ay kahit papaano ay si Yahweh. Walang katuturan na sasabihin nila na siya ay Diyos, capital D or Hotheos. Sa kabilang banda, malinaw na itinuro ng Panginoong Kristo na siya ay sinugo ng Diyos at ginawa ang gawain ng Diyos. Kaya, nung sinagot niya ang mga Pariseo, kung basahin mo Paxbuster at saka yung abogado mo, sa 1:36, klaro ang sagot ni Kristo. Naglapastangan ba siya nung sinabi niya na siya ang anak ng Diyos? Kaya naman makatwiran na sabihin ng mga Pariseo na siya ay nag-angkin na siya ay isang Diyos o Diyos, pero hindi. Yung capital D o Diyos o kaya capital G o God, kasi wala yung article na Ho, Theos or the God. Okay? Din isa pa, yung salin sa New International Version ay basa natin sa English ay mere man, kung sa Pilipino ay tao lamang. Yan ba ay totoo? Para sa salitang Griego na anthropos, ang salitang English na anthropology nangahulugan ang pag-aaral ng tao ay nagmula sa anthropos. So yung nasa 1:33 na naisalin sa New International Version na merman ay, kung sa Greek yun ay anthropos. Ayon kay Spiros Sodihites, tao isang generic na pangalan sa pagkaiba sa mga Diyos at hayop. Sa mga karamiang bersyon, ang anthropos ay sinalin bilang tao. Ang salitang anthropos ay lumilitaw ng 550 beses sa tekstong Griego, kung saan isinalin ang New International Version. Ngunit sa New International Version lamang ay ginawang tao lamang o sa English merman. So sa ibang mga English version ay hindi mo mababasang merman, kundi tao or man, kasi sa Greek anthropos. Ang pagkakaiba-iba na ito ay may hangganan sa hindi tapat at nagpapakita ng pagpayag o ang pagiging bias ng tagapagsalin, no? Naghigit sa katanggap-tanggap na limitasyon. Talagang may dinagdagan nila ang talata, no? Para lumabas na
para idiin nila na yung talagang mga Hudyo ay, yung mga Pariseong Hudyo ay nagsabi kay Kristo na kahit siya'y tao lamang ay nagkunwaring Diyos. Sa kasamang palad ang New International Version na hindi lamang ang pagsasalin naglagay ng Trinitarian spin sa talatang ito. Hindi kailanman tatawagin ng mga Hudyo si Jesus na isang lamang o tao lamang. Tinawag nila siya kung ano ang kanilang pinaniwalaan na siya isang lalaki. Sila ay nasaktan dahil naniwala sila na siya ay bilang isang tao ay ginawa ang kanyang sarili na isang Diyos. O ito ay sana'y tawagin na isang taong may divine status. So yung Diyos ay small letter D. So Pax Baxter, yung talatang ginamit ng abogado mo, siyempre yung harap niya ay mga membro ding hindi nag-aaral ng malalim, so tanggap lang kung anong binasa. Pero kung pag-aaral natin sa kontekstong Grego, Pax Baxter at saka yung abogado mo, ang konklusyon ay mali ang pagkaunawa ninyo sa talata. At kahit basahin mo pa yung Juan 10:33 hanggang 36, sa 36, klaro ang sagot ni Kristo. Bakit na siya daw namumusong na sinabi lang niya na siya'y anak ng Diyos? Kapag sinabi bang anak ng Diyos ay tunay na Diyos na. Sige nga, Pax Baxter, at saka yung abogado mong sumali ang iyong pagkaunawa sa Juan 10:33. Sana ay may natutunan kayo sa video natin. So ito'y sagot lang sa paratang ng isang abogadong dipensor ng mga Katoliko at ng Pax Baxter tungkol sa tinitindigan ng INC. At sabi pa nila isa din na tumitindig na hindi Diyos di si Kristo ay ang mga saksi ni Jehovah. Yung mga saksi ni Jehovah naniwala na si Kristo ay may tigad. At saka yung mga Muslim, siyempre yung mga Muslim talagang hindi sila naniwala ni Kristo na tunay na Diyos, kundi isa lang propeta. Diba? Pero sa bidyong ito ay ating napatunayan na mali ang pagkaunawa ni Pax Baxter at ng kanyang abogado tungkol sa nilalaman ng Juan 10:33. Susunod na mga video ay talakayin pa natin yung iba pang mga talatang ginamit ng abogado para malaman ninyo ang katotohanan. Huli, ito ay hindi paninira sa Katoliko. Ito ay pagbigay lamang sa inyo ng tamang impormasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, ang Pinoy Take Tayo. Maraming salamat po.